Isang magandang araw po ng Sabado, mga kabarangay, April 25. Kayo pong mga aspirante, nakaredy na ba? O ni-ready ba ninyo yung inyong mga birth certificate? I-required po daw yan, o baka i-required daw yan ng COMELEC sa pagsusumiti po ng COC. At muli po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So yan nga po mga kabarangay, baka i-require nga ng COMELEC ang birth certificate para po sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. Na isa pong magandang sinyales na talagang matutuloy na po o tuloy na po yung barangay at SK election sa November 2, 2026. Dahil yan po ang sinasaad ng batas, Republic Act 12232. Yes po. Mga kabarangay, kung inyo pong matatandaan, nang ideklara po na unconstitutional yung naunang postponement ay unanimous po. Yes po, unanimous decision po ang naging desisyon ng Korte Suprema. At ito naman pong nagdaan na naging ganap ng batas nga po itong 12232 ay alalahanin po natin na 5 po sa mga maestrado ng Korte Suprema ang pabor po na dapat matuloy sana ang halalan. So majority decision po, kaya po naaprubahan or yes po, kinatigan ng korte ito pong Republic Act 12232. Mga kabarangay, kaya ko po nabanggit ang mga ito ay para may idea po tayo na talagang mas lamang po o nangingibabaw na matutuloy na po ang halalan sa November 2, 2026. Yan nga po ay may bagong batas na, ito nga pong 12232. At siguro po ay napapanood po ninyo yung ilang mga eksperto na nakabasa po doon po sa desisyon ng Korte Suprema ay lagi pong nababanggit na last na lang yan. Yan na ang kauli-hulihang postponement. Ano po? At maaring mangyari lamang yan na ma-postpone kung meron pong talagang kadahilanan o yung valid reason nga na lagi po nating sinasabi na kung gagamitin po itong krisis na nangyayaring ito po dito po sa ating bansa ay wala po. Hindi po ito kakatigan o papayagan ng korte dahil kung may krisis man po tayo na nararanasan, yan po ay kumbaga sa sakit ay tolerable pa. Yes po, kayang-kaya pa. Hindi pa masidhi itong krisis na nagaganap po sa atin ngayon sa kasalukuyan, kaya po walang tsansa na magamit ito na dahilan ng mga nagsusulang ng postponement. Ganon din po yung sinasabing pagtitipid ay sinasabi rin po ng batas na hindi rin po pwedeng gamitin na para makatipid lamang ay ma-postpone na po ang isang halalan. Kaya sa mga gustong humabol po, nakaupo man o hindi, ay magpakitang gilas na po tayo mga kabarangay dahil mamimili na ng tiyak. Yes po, kapag natuloy po ang halalang ito ay tiyak po na mamimili na ng sigurado itong ating mga kababayan, itong ating mga kabarangay dahil 4 na taon po. Yes po, 4 na taon po na uupo ang mga mananalo. Kaya sisiguraduhin po nila na pipiliin na nila yung talagang magsisilbi po ng maayos at magsisilbi ng tapat. Yung mga barangay officials naman po na talagang nag-function naman ng mabuti, na gumawa ng maayos, wala naman pong takot ang mga yan. Yes po, walang takot yan kasi may tinanim sila, may pondo po sila. Ang medyo parang sinisilihan ng puwit dito po sa magaganap na halalan na talagang hanggang maaari ay ayaw na po nila na matuloy pa ito. Ito po yung mga sahod lamang ano po ang hinihintay. Wala talagang ginawa po. Yes po,
masaktan na yung dapat masaktan. Meron po talaga na mga barangay officials, mga kapitan at mga kagawad na wala pong ginawa sa loob ng ilang taon nilang panunungkulan. Pero marami din naman po sa mga barangay officials, kapitan hanggang kagawad, ang nag-function po ng mabuti. So, lilinawin lang naman po natin. Baka may magkomento na naman dito na kapit to o tuko na huwag nilalahat. Hindi ko po nilalahat. Unang-una, mas marami po yung mga kapitan at mga kagawad na talagang nagtatrabaho po ng maayos. Kukunti lamang kayo na mga kapit tuko. Ginawa lamang hanap buhay itong panunungkulan sa barangay. Kaya takot na matuloy ang halalan. Pero ito po ang tinitiyak ko sa inyo, malamang na po, mas lamang na matutuloy na po ang halalan sa November 2, 2026. Kaya habang may panahon pa kayo, malay po ninyo, pwede kayong makarecover pa. Gumawa na kayo ng maayos sa loob ng 6 na buwan na ito. Malay ninyo, makarecover kayo. Makakalimutan ng inyong mga kabarangay na wala naman kayong ginawa nung mga nagdaan. Hindi ba? So, saludo po tayo sa mga barangay officials na nagpagdesisyon ng mabuti. Sinisigurado po natin na muli kayo po ay babalik sa inyong mga posisyon. At doon naman po sa mga walang ginawa, pasintabi na po. Ewan ko lang kung makakaupo pa kayo. So muli po sa mga aspirante, i-prepare na po ninyo yung inyong mga gagamitin na kakailanganin para po sa inyong pagkandidato. At siyempre, ganun din yung mga nakaupo. Baka wala pa kayong birth certificate. Kumuha na kayo dahil medyo baka malayo po yung lugar na pagkukunan ninyo. 7 hanggang 6 na buwan na lang po yata at magkakaroon na po tayo ng barangay SK election. So, i-prepare na po ninyo yung inyong mga kailangan na gagamitin. Yes po. At kahit ano po ang mangyari sa sitwasyon natin ito, ay kagaya po ng lagi nating inuulit ulit po nating sinasabi ay talagang lalaban na po. Lilitaw at lalabas na po yung mga mahal ang demokrasya kapag yan po ay napospon na naman pong muli kapag sa batas na naging batas na naman ang postponement. Tiyak po marami po ang lalabas para labanan at kontrahin ito. Kaya tiyak na po maaprobohan man yan ng Senado, pirmahan man yan ng Pangulo. Tiyak po ang Korte Suprema ang hahatol ng tama. Tuloy na po ang halalan sa November 2, 2026.